가만히 서 있어야 돼. Hello guys! Welcome to our another weekend vlog. Last weekend ay sinamahan niyo ako sa ating flight to South Korea para bisitahin sila Nini and Mia. Nag-layover ng 3 hours sa Hong Kong via Cathay Pacific at in-enjoy ang mahaba and tiring na biyahe. This weekend ay sasama ko ulit kayo para sa ating A Day in My Life ganaps during our first week in South Korea. Kaya kung ready ka na, let's go! Hello. Mag-hi ka daw na. Hi! Ulit Aldo. And for today's ganap ay sinamahan kami ng mga friend ni Nine para mamasyal around and nearby places. Along the way ay na-amaze ako kasi ang tahimik ng place despite being in the city. And di pa agad nagsisink in sa akin na dito na ako sa South Korea with Nini and Mia kasi naman di naging madali and matagal ang aming hinintay para sa moment na to. Kaya super grateful ako na binigay na ni Lord ang matagal ko nang minamanifest and finally what I have claimed is already happening. We had our quick stopover dito sa site kung saan ginanap ang 2023 Samagum World Scout Jamboree. And as we travel further going sa beach area ay nadaanan namin tong mga windmill and modern looking na mga bridge. We finally arrived dito sa parang beach park na merong zipline. And if di nyo naman trip ang extreme na activity na to, ay pwede naman kayo mag-food trip or tumambay sa mga coffee shops. Toto, kasi magkapawin man yung laki mo. So, masarap ko to. Ano yan? Clam? Tapos lagyan natin ng ano sana. Pagbalik namin sa city ay dumaan kami sa Daiso para mamili ng mga konting necessities. Compare sa Daiso natin sa Pinas ay mas malaki, malawak at maraming floors ang store nila dito. The following day ay trinay naman namin ang shabu-shabu. About 5-minute walk lang from our place. Hot and rich soup, perfect sa malamig and negative temperature ng Korea. Pinatry din sa akin ni Nine itong fruits wrapped in rice paper. Tapos, dito mo siya, yun. Ikaw, umiwong ba ba? Sweet chili. Sweet chili, peanuts. Tulang Let's play na.
Dari may kapatid mo na next grade ko. Yung mga biso. Biso. After namin kumain ay dumiretso naman kami sa Moda Outlet para bumili ng shoes and slippers. Tumingin-tingin na din kami ng mga ibang apparels. At dahil wala akong may nakitang size ko and type na shoes, ay lumipat kami sa ABC Mart located lang sa tapat ng Moda Outlet. Ano pero? Yung mga sunod. At kung may shoes, syempre bibili din tayo ng shirt. Courtesy of Nini of course. Dumiretso naman kami sa top 10 para magtingin ng mga pwede bilhin. After our shopping ay pumunta naman kami sa Starbucks for coffee. But I ordered this mint tea to soothe my itchy throat. Dahil na din siguro sa lamig kaya nanibago ang katawan ko at medyo namamaga ang aking throat. We then went ahead and naglakad na lang pauwi. Good thing marami at malapit lang ang mga establishment sa place namin. The following day ay sinimulan naman namin ni Nini ang aming morning routine. Prepare ng laundry, manood ng TV after breakfast, bago mag-prepare for our agenda for the day. Isa sa mga must-haves pag nasa South Korea ay ang skincare. Kaya dumaan muna kami to buy some skin essentials dito sa go-to place ng mga foreigners, ang Olive Young. Then dumiretso kami sa park for exercise or undong sa Korean. Mas maganda sana if naabutan natin in full bloom ang mga cherry blossoms. Pero IG worthy pa din naman kahit nasa midwinter and spring season tayo pumunta. 아니면 수원? Suwan. Suwanan yan. 수원 아니래. Suwan ani. 몰라. Dumaan na din kami sa Home Plus, which is a few minute walk lang from our place to buy some supplies. Itong Home Plus ay parang small version ng SM natin sa Pinas. Complete na din dito, other than department store ay meron na din groceries. After naming iwan sa bahay ang mga pinamili namin ay naghanap naman kami ng place para magsangyupsal. Ano pa ba dito tayo sa South Korea, 'di ba?
Tara na at mag-samji! And that's a wrap of our first week in South Korea, guys. I hope you enjoyed our video. See you again next weekend for our second week in Busan, South Korea. And please like, subscribe, and follow our other social media platforms. You guys take care and bye-bye.